can be fast, depende din sa approach niya. Yun nga eh. Ang Kara is gonna be the third map that we have right here. Kung ang Gaon ay nagkaroon ng heartbreaking loss, ganun din naman ang Sunday Shroom sa map number 1 nila. Kaya dito na tayo sa closer natin kung saan mapupunta agad tayo sa 3v3 scenario. Dito natin parating nakikita sa first round ang mga matitinding engagements. Itong ultimate reset, kumbaga, itong map 3 best. Huwag mo isipin na may panalo na kayo, na may talo kayo or anything. Ang goal nyo lang may panalo tong game na to. Yun na yun. One step at a time. Oo. Ta-da-da. Pero ngayon, nasa nga ni Chumat Cutie, super low in HP. Pero pagdating naman sa kanya, kahit low na niya, nakakabawi pa rin to. Kitang-kita natin kanina na wala siyang pake kahit low na siya. At least, napapanalo pa niya yung mga clutch moments talagang kailangan nga talaga na makuha. Nakuting na 2 vs 2, set the getting tag. Super low, pero with that transfer! Look at that! That is Cetra popping off! Grabe yung awareness ni Cetra dito. Yung spray down malala. Para lang masecure yung double kill na yon at naka-hold yung post plant nila. With that kind of time and framing, syempre para sa Gaon Gaming, nandun talaga yung matinding pressure sa kanila. Now heading dito sa second round natin kung saan ang SS o ang Sunday Shrooms right now, medyo play for picks agad. So ito talaga first round, laban kong laban. Second round, pull tayo back na slow. Saan ba sila sisilip? Paiba-ibang approach. Tama yung sinabi natin, 50-50 ang approach nila dito. Can be slow, can be fast. Yung una fast, ngayon slow. 50-50. Kumbaga, kinokondisyon mo yung mga kalaban mo eh. Di ba? Tama nga naman. Oo, di ba? Nasa tama naman, Bes. First 2 rounds kaya 50-50 muna. Pag to umabot ng 5th round, ay nako, mahirap na, mat yun eh. Oo, hindi na namin mako-compute yun. Masyado na mahirap. Jack Van, halos kalahating buhay na lang pagdating dito sa round na to. Pero Suna, still, dala-dala niya pa rin yung init niya mula game number 2. And at least, na-transfer pa rin niya yung momentum nga na dito. Like what you've said, na talagang kung kaya talaga niya mabawi ito, talaga babawin talaga na lahat nga na pwede makuha nga sa mga kalaban nila. Pero in terms of utilities, yung mga lineups na ginagawa nila, sobrang kumpleto na. Pero Jason, sobrang last na position nito. Pero alam mo nila, nasa yung kalaban nila. Pero Kid from Dodon set at nakabawi pa ako dito. 4 vs 1 already. Jumps na bura! This is Sunday Shrooms for you guys. I mean, Sunday buff. Oo. Yun na yun. Sunday kasi today. So, alam na natin kung bakit Linggo yun mas no? malakas sila ngayong araw na to, no? At dito natin makikita yan sa pangatlong mapa kung saan double setup for Sunday Shrooms. Sa initial start ng round natin, baka sakaling may aggression na magmula from Gaon Gaming. Kaya may mga extrang utility play na nilalabas dito kahit papano yung SS. The nades, not gonna connect to anyone. Medyo malalim din yung posisyon ng Gaon Gaming dito sa loob ng site. Ngayon, ang... Ba't ganun ang pangalan mo sa Discord? Ewan ko, sino nagpalit? Hindi ko sino nagpalit niyan. Pero ngayon mga tol, ang approach ngayon sa side nga ng Gaon Gaming mga tropa is tulad ng kanina, wait for the aggression, wait for the positioning and yung utility play ngayon talaga ng Sunday Shrooms. And buto na lang yung mga mistakes na ginawa nila kanina, sobrang fixed na. And so far, for Sunday Shrooms, if every count natin yung rounds nila kanina, 9 rounds straight na silang nananaro ngayon, men. Oo nga, no? Tuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy Nagtuloy-tuloy yung momentum, no? Nag-snowball talaga even here on the third map itself. And nakikita natin na, syempre, may mga nagsistep up na rin na ibang mga players. Napakaraming flashes papunta at papasok ng A-site. Nakahanda pagdating sa stairs dito. Ang iba sa mga players ng Gaon Gaming, it's a quick trade, 1-to-1 para sa kanila. Now, make it a 2-3 dahil magiging 3v2 scenario to ngayon. City side, nasa spawn na ngayon ang ibang mga players ng GG. Nag-aantay na lang din sila kung kailan nga ba lalabas. Cetra, hindi rin siya makataas ng stairs dito kaya magre-recover siya. Going in for the trade instead and he secures that. It's a 1v1. Low HP, Bessie.
Lamang si Cetra dito mga tol ha. Pero pag silip niya, makikita na si Jefferson. Hindi na niya kailangan mag-plant dito ng C4. Kaya sabi niya okay na. Sabi ng mga kampi ko, super low na niya. 10 rounds in a row. Sunday Shrooms. Tuloy-tuloy yung aggression nila. Yung positioning nila. Yung utility play nila. Speaking of utilities, napakadaming smoke pagdating sa double doors natin. Going towards B site here. Mid-control, so far, di pa natin masyado nakikita sa side ng Sunday Shrooms. And syempre, mas gumagana so far yung nagiging A-take nila dito, yung slow pace nilang play as well na pagsaset up. So, I do assume na ganun din yung magiging scenario sa mga susunod na rounds. Yeah. Actually, kanina pinakita nga dito ni kahit nung nag-plant sila sa B a while ago. I mean, that is Cetra for you guys na kanina, nasabi nga natin na medyo tahimik siya, pero nag-pop off siya bandang dulo at ngayon, literal, nagwawala nga sila. Pero, dito naman ngayon sa side nga ng GG, talagang lahat sila, kumbaga, nanahimik eh. Nawala yung confidence din na pinapakita nila eh. Kasi sobrang ino-overwhelm na nila ng Sunday Shrooms ang Gone Gaming dito. Mapa-A man or B, nahihirapan nga silang pigilan dito ang aggression ng Sunday Shrooms. Kung baga, lahat ng switches nila on na. I mean, if you've lost 9 consecutive rounds, simula kaninang mapa, 10 na ngayon, then I do think na mababawasan din yung confidence mo kahit papano at doon tumaas ang confidence naman ng Sunday Shrooms, especially now that they're taking B site here. Triple stack pagdating sa GR natin. Tingnan natin kung masasalo ba ng Gaon Gaming yung mga kills na to dahil mukhang inaambahan na nila at inaabangan. Jefferson also gonna go down. 2-1 trade mula sa kanila pero Jams also mawawala na rin dito. Now left is gonna be the two players talagang hold the fort down dahil si Chumat Cutie pinapauna na ng bala mula sa baba. Hit from Tondo secures that. 11. Magbibilang tayo 11 ng rounds. 11 rounds in a row. Sunday Shrooms really proving others na talagang kayang-kaya nga nilang makabawi. I mean, for Gone Gaming, sobrang heartbreaking talaga ng mga nakikita nga natin. Pero sabi ng Sunday Shrooms, talagang babawi at babawi lang sila. Hindi pa nakakaskoro ng GG dito kahit isa ang mga tropa. Pero pagdating naman dito sa dulo, ito ata yung adjustment pinapakita nga ng Gone Gaming. Yung tatlo for GG, medyo aggressive na. Yung dalawa sa kanan, dire-diretso na. At yun nga, first pick-off, Chumat Cutie na wala na. And with this approach yung pinapakita nga ng Gone Gaming, talagang pinapakita talaga nila sa Sunday Shrooms na hindi nawala confidence sa amin. Dire-diretso lang namin kayo, which is yun yung ginagawa nga nila. Tingnan mo sila Jeprax, nakakapatay na. 5 versus 3, lamang ang GG. I think they finally realized na kailangan nilang manalo at least sa isang space dito pagdating sa mapa na to. And that's more leading towards A and mid control that we're looking at here. Lalo na tatlo na lang ang natitira at mukhang nahuli pa ni Jams dito si J-Pies na umaamba pagdating sa mid control nila. Kid from Tondo na may hawak ng C4, medyo ipit siya sa ganitong sitwasyon. Dalawa ang nagbe-bait and switch sa harapan niya at mapapatay niya pa yung isa kahit papano. And for the side nga ng Gone Gaming ngayon mga tropa, 4 versus already, lamang sila, make that a 4 versus 1. Kid from Tondo, only man remaining for the side of Sunday Shrooms. Probably if ever, pinaka the best thing na gawin mo dito, plant the bomb, advance, hanapin mo sila, isolate the fights, okay na. Pero mahirap na take to Tandaan mo, 4 pa katapat mo. If ever ni 1v4 mo to, men, ikaw na talaga idol ko. 40 seconds in mga tropa. Yung mga players dito ng GG, sama-sama lang sila at once na plant na to, dire-diretso lang sila and of course, sama-sama sila mag-rotate ngayon. Jason, together with Jam, sila yung body system ngayon pero mukhang papasok na ata. Meron doon tao sa loob mga tropa, si Jefferson nagpakita at sabi nila nandito siya pero yung 20 seconds remaining, kailangan nga talaga nila makapasok buto ng talaga may utilities pa. Kid from Tondo, bumaba yung mga kalaban niya, nasa taas niya pero pagkasilip niya, Diyos ko, meron siya mapipitas na isa, meron pang pangalawa pero sabi ni Jason, hindi na. 4-1 and for the side ng Sunday Shrooms, munti ka na yon. Munti ka na yun, indeed. Pero masyado talagang maraming buhay na tao pa. Para kay Kid from Tondo dito na
hindi mag-reload o kaya mag-swap into a pistol, at the end of it, meron pa siya ulit makakatapat. So there's really a lot to digest para sa side dito ng Gaon Gaming right now as well. 4-1, lamang na lamang pa rin naman ang Sunday Shrooms, but it's a 5v3 scenario right now. Jeprax mukhang kumukuha ng spacing stairs. Paglabas mo dyan, si Setra makakatapat mo. Kaso nga lang, naunahan pa rin nila. May nakuha pa siyang isa. Good pick-off na pinapakita dito ng Sunday Shrooms. Ngayon lamang ngayon, 4 vs 2, Majiman Cutie from the rear. Taking down Jackban. Jason Olmar remaining with a swing. Will catch one. Kid from Tondo with a follow-up right now. 1 vs 2. Winnable pa. Setra, sobrang low na. And tignan natin kung talaga magagawa na yung 1v4 mga tropa. At ito yung inaantay nga natin para sabi ni Jason, makukuha pa rin niya. What a huge clutch na ginawa dito ng Jason. 4 yun. Naubos sila, na-isolate niya yung fights. Just a hold when it comes to the base as well. Dun sa spawn, alam naman natin na napakadami niya pang angulo na pwedeng taguan at pwedeng pag-rotatean dito, and he managed to pull that off. Yung pagiging kalmado, napakalaking bagay, and at that point, nabigyan siya ng malaking advantage nito, pero ang sakit ng damage na yon mula dito sa ating tunnel, no? Mula kay Jeprax. Wala na agad buhay si Kid from Tondo. Oh no, paano pa kaya to? Pero ngayon, sa side nga dito ng GG Jefferson, catching two rather. Mentay natin makakatatlo pa. Pero si Chumat Cutie, medyo nagbabak na siya. Pero pagdating naman dito nga kay Jefferson, talagang mawawala din siya sa side ng Chumat Cutie. J-Bice will take one down as well. Muli ito, 3 vs 3. Lamang ngayon ang GG in terms of HP. Pero sabi ni Suna, hindi na. Lamang na sila. Si Jumps na wala pa. Jefferson ang natitira on a 1 vs 1. Alam niya yung lasi ng kalaban niya. Pagkasabing niya, Diyos ko po, flash siya. Suna 360, getting tad. Jeprax trying to get that rotation done for him though. And the C4 is drop as well. Pero look at Suna 360 trying to creep up all the way to the side of Jeprax, and he will win that team fight. 5-2. Nakaramdam. And that is also to think of na dropped yung C4 sa mismong harapan niya, but medyo napalalim yung hold niya doon, no? Especially with that kind of smoke setup. Sometimes you're not sure sino ba yung tinutulungan nito, itong GR or yung BL side natin. And so 1v1, it just so happens that Suna was faster and quick on the trigger. And now, 5-2 yung scoreline natin. Syempre, for Gaon Gaming, mas nakakakuha sila dito ng at least spacing kahit papano, no? Hindi naman nila maklose yung mga rounds. Kumbaga kanina, buti na clutch ni Jason. Mga ganong moments ang nakikita natin for Gaon Gaming right now. And buti lang din talaga nakukuha nga nila. Pero Setra, nakabawi nga siya dito. Taking down one. Pero right at that moment nga, sa side ngayon ng Gaon Gaming, at least, talagang pumupuso pa rin sila. But for Sunday Shrooms, men, sobrang overflowing yung confidence nila. Ito na yung mga moment na alam mong nakabawi ka na mula dun sa second map, nakapagpainit ka na ng tutok mo, kumbaga, talking stage nyo ng Gaon Gaming tapos na. Nandun na kayo sa kalagitnaan ng relasyon nyo. At dito ngayon magtatapos dahil si Jason nakahanap ng isa. Kid from Tondo from the corner though. May katulong at may kasama naman siya mula sa taas nung site natin. At nandiyan na nga si Jackban. And now, 2 vs 2. Jams and Jefferson dito sa here ng Gaon Gaming, mga tropa. Less than a minute left in the clock. Sa Team Shrooms, medyo nag-rotate ata papunta dun sa may kabila. Gaon Gaming, it's all about the sound cues. Actually, na inaantay nga nila, pero ang importante, sama-sama silang dalawa. Body system, trade-offs, pwede pa. 38 seconds in, they need to go in. Kasi if ever hindi, baka mahuli pa nga sila ng Gaon Gaming dito. Pero but for Sunday Shrooms ngayon, it's just all the corners being spotted by them, and they really wanna fortify itong post plant nga nila kasi baka gawin din ng Gaon Gaming yung ginawa nila kanina. Nagwatak sila ha, yung dalawang GR side natin. Sina Jams at Jefferson, merong posisyon on the upper side of the map. Hindi nga lang nag-connect yung shots. And ngayon, alam na yung positioning niya pero hindi pa alam yung isang lurk mula sa likod. Si Jams, nandito na siya. Pinapaulan na ng bala si J-Bice pero hindi pa rin sapat. Jefferson, the only man remaining here. Alam niya yung positioning, but hawak niya ay sniper at pati na rin pistol. It's a 6-2.
really good reaction to play na pinakita nga dito ni Jay Vice, no, na with a flick off the wrist, flick papunta sa kanan, catching one, and for Gone Gaming, Bessie kanina sobrang init nito pero talagang nakukuha talaga ng Sunday Shroomz to. Once again, ito ba ang pinakauna nilang series win pagdating dito sa tournament na to? Kasi if ever, men, ang sarap sa feeling tayo nagkas nun. Oo nga eh. Baka, no? Dahil itong momentum na to, para sa kanila, syempre ang hino-hope nila ay hindi mag-shift papunta sa side ng Gaon Gaming. Pero remember, itong first half, minsan nagbabago. Dun sa second half natin, nagbabago ang lahat. Lalo na pag nasa GR side na, or rather nasa BL side na tong Gaon Gaming, sila yung magsiset ng tone that time. So, might be different. But let's see. Jefferson holding on position pagdating sa spawn. Waiting patiently lang kung meron ba magte-take ng mid-control dahil nakakita rin siya ng bullet trace dyan kahit papano. Pero ngayon, control possession nga dito ng Sunday Shroomz no? Talagang watak-watak talaga sila dito. I mean, 2 medyo umaamba sa A, isa sa mid, at saka yung dalawa nag-hold back lang. Just waiting for the refrag and information na pwede nga nila maibigay dito. And in terms of the approach, medyo mabagal din talaga. This might be the slowest and the longest games na and rounds na nakita nga natin dito, Bessie. Talagang ubos oras na talaga. And for the side of Sunday Shroomz, kahit sila ang nasa BL side dito, it's just them confirming on the whereabouts of their opponents ngayon. Which is, ito yung kailangan nga nila. Because with them, trying to be aggressive, I mean, yes, you can actually pick one, pero in terms of information, yun yung lacking talaga na makukuha nyo if ever ganon yung ambahan nyo. 35 seconds in, 2-1-2 ang positioning dito ng Gaon Gaming, pero in just a few seconds, in terms of utilities, dire-diretso na lang ipa-fountain dito ang A. Pero look at that lurk dito ng isa, si Just Chuma Cutie. Jackman will catch one, spray and play. Just with another one right now, makakadalawa pa siya, pero J-Bass all the way from the rear, hindi nakapag-lurk si Chumat, namatay siya, nahuli siya. Good control coming in from Gaon Gaming right there. Lahat ng pumasok, literal, nakakross yung A na entrance mo. May nasa taas. I don't think na may flash or nades even na dumampi dun sa nasa taas nung site at all. J-Vice was also a little bit late to the party pagdating sa tunnel take niya dahil syempre nagsiset up and everything else. But that just allowed dun sa player na nasa tunnel kanina, nasa vents kanina na makahanap pa ng pick-off, maka-double kill pa actually dun sa entrance. Actually, yun yung inaantay ko no? I mean, natin, no? Parang, asan yung utility play, Bessie, na pwede nga natin talagang makuha ngayon. Pero, Diyos ko, yung feed ko, di nagkumalaw. I-refresh mo lang yan. Okay na ako. Kaya naman, 3-6 yung scoreline natin dito right now. And it's just the patience coming in from Gaon. Alam natin na 6-3 to and yung first half na yan, syempre, nag-swap na tayo ng sides ngayon. This is the second half. BL side naman ng Gaon Gaming. Gaya ng sabi ko, sila magsiset ng pacing pagdating dito. It's their match right now. And how are they gonna play it? That is a big question dito sa Sunday Shroomz. Kung is this gonna be the same thing that Gaon Gaming did or probably mababawi na rin talaga ng Gaon Gaming ito. And matindi ang BL side nga ng Sunday Shroomz. Nakita nila yung mga butas na pwede nga nilang pasukin, na ipanalo nila yon, pero mag-refresh muna ako. Waiting game pa rin. Kaya na sabi mo kanina, ubusan oras to para sa side. Para sa side actually. Hindi pa natin nakikita yung BL side ng Gaon Gaming at this moment, at this time. They wanna push all together but they're also waiting kung meron bang maglulurk, meron bang mauunang mag-push. Set up coming in from the flashes. Also going in, papasok ng B site dito. Na-flash na kaunti ang iba niyang kakampi pero ito na yung mga nades coming into the site. Napakadami niyan para iwasan pero itong positioning ni J-Vice, napakadami niya rin makukuha with the help of Kid from Tondo na makaka-triple kill pa. Now left alone is Jefferson all the way to B site na may AWM lang at mapipitas siya ng ganun lang. Grabe naman ito I mean, nasa side ngayon dito ng Sunday Shroomz. Dun sa nakita ko na bago
mapunta sa ICU yung stream ko ha. 3K onto the side nga ng Kid from Tondo. All the flashes are actually really connecting onto them, man. I mean, at least dito sa side nga ng Sunday Shoes, they know how to stop the aggressive gun gaming. Number one, utilities. Which is yun yung halos hindi nga natin nakita dun sa round before tayo mag-swap nga na sides. Tsaka, nakaka-kill na si Kid from Tondo ngayon. I think that's a huge difference para sa side ng Sunday Shrooms. Yung mga clutch plays niya last time was also very critical for some of the map wins na nakita natin mula sa kanila. So, ang importante, syempre lahat online mula sa players ng Sunday Shrooms dito, and that's already a big advantage. Having Kid from Tondo going sa map 1 up till map number 2 na hirap makahanap ng kills. Ngayon, he's looking much more confident and comfortable. In terms of confidence, talagang kuhang ko na rin talaga ng Sunday Shrooms yung confidence na to. Starting off dun sa 8-3 score kanina, talagang nakuha na rin talaga nila yung pwede nga nila mabawi nga dito. Pero Bessie, maraming salamat nga pala sa stream mo. At least makikita ko na yung mga games nga na nakikita natin ngayon. Pero lalong-lalo na sa side nga ng Gone Gaming, how could they actually stop the aggression of their enemies? Pero for Sunday Shrooms, they can actually stop the aggression nga ng Gone Gaming dito to the fact na yung mga players ng Gone, pagkapasok nila, men, puti lang ang nakita nila. Pero less than a minute left in the clock, asan yung execution nila? Unti-unti nilang ginagapang itong mid-control. Ito na yung execution na hinahanap mo. J-Bice doing a lot of damage sa lahat ng gusto pumasok ng B-side. Hindi man siya nakakuha ng kill dito, pero napakasakit ng damage ang dala-dala niya. B is now pretty much open for them to take. Pero ito na rin yung magiging rotation mula sa side din ng Sunday Shrooms. Gusto nilang antayin, abangan at ipitin ang mga players dito mula sa side ng Gaon Gaming. But Jefferson actually secures one more kill. At least, etra, okay na, Bessie. 22 seconds in. On to the side ngayon ng Sunday Shrooms. Pero ang importante, na-plant na nila yung bomba. Pero dire-diretso sila, papasok na. Sunod 360, oh no, pulado siya. Kid from Tondo, nakabawi ng isa, nakakadalawa pa. Pero paglabas niya, Diyos ko, si Joms na nakita niya. Jason, oh no, super low on HP. Literal na isang ubo na lang siya. Pero makukuha pa yung panalo, mga tropa. 7-4 already. Gone Gaming, slowly and surely, bumabawi sila. Gandang clutch coming in, especially dito sa side ng Gaon Gaming na sobrang low HP pa ng isang player nila na natitira. At least for Chomat Cutie, di na binigyan ng pagkakataon pa na magtuloy-tuloy talaga yung ating mga rounds dito. Dahil kanina pa yung Sunday Shrooms nasa 7 at ngayong Gaon Gaming napunta sa BL side. Yung mga takes nila coming into the site, talagang mas pumapabor towards them. Itong slow takes nila pagdating sa mid-control, for example, parati silang minahanap and it allows them to at least see who's lurking around, which is si Kid from Tondo na mapipitas pa niya yung isa. Talagang kabisado na yung Tondo, pero yung isa nakapag-flank na, mga tropa. J-Vice will catch one. Walang nagawa si Jefferson doon, nabalot sa likuran. Pero ngayon, lamang ang Sunday Shrooms. Kid from Tondo is low. Jumps, mamatay ba? Diyos ko, no wallbang pa nga. 8-4 Sunday Shrooms. This might be their first win. First series win. At sobrang saya nga natin dyan na talaga makukuha na nga nila yung panalo. Pero for Gone Gaming, men, matindi yung momentum shaker talaga nila kanina pa. Nung nanatalo sila, pagdating pa lang ng map 2, na-transfer ng Sunday Shrooms completely yung momentum nila kanina. Napunta na nga ngayon dito sa ating next map. Pero pagdating nga sa Gone Gaming, paano sila makakabangon? Paano sila makakabawi? Apat yung score na naman ng kalaban nila. At least ito, si Jefferson, nakaisa pa. Itong mga pick-offs ito na kailangan 1-to-1 lang para sa kanila, okay na. Mas bumibilis din yung pacing nila kasi alam nila yung deep lurk na yon mula sa side ng Sunday Shrooms kanina. Hindi na pwede mangyari muli dahil one pick-off lang agad-agad kumukuha na ng space itong Sunday Shrooms. And look at that kill coming in from Kid from Tondo. 4v4 na tayo ngayon kahit na nawala si J-Bice. Nabalik naman to indirectly pagdating sa trade. J-Bice, nagbabay talaga siya dito, tropa. Pero ngayon, sa side ngayon ng Gone Gaming, yung approach nila slowly creeping up towards B. Dalawa lang ang nagbabantay dyan, which is Cetra at saka sila Kid from Tondo, but soon at 360. What a huge kill. Taking down Jefferson.
4 versus 3 right now, lamang ang Sunday Shrooms And ayun na nga, di ba, sa kada silip ng Gone Gaming, it's like, may nagbabantay doon. At pagka-swing ni Cetra, Diyos ko, dalawa pa yung nakita niya. Yung isa na wala pa, but kid from Tondo, confirming that kill. Si Jason lang dito natitira, trying to isolate every angles, every corners. Once again, this is a 1v4. Dalawa na lang kailangan niya makuha dito. Makukuha pa ata niya yung clutch, mga tropa. Jason sumilit at nakuha na naman niya. What a play! What a clutch mula kay Jason dito! Really capitalizing on every angle that you have on the map. Mapaakyat, mapababa nung boxes natin, mapatunnel. Everything else just aligned para sa kanya. Kumbaga, lahat na ng stars and literal nag-align. Pagdating dito kay Jason at ngayon, panibagong round for Gone Gaming. Buhay pa rin sila at hindi pa match point dahil dyan sa clutch na yan. Puso pa rin talaga ang pinapakita nga nila. Pero pagdating naman dito sa GG, ito ata ngayon ipapakita nga nila kung anong ginawa sa kanilang Sunday Shrooms. Mukhang gagawin din ata nila. Pero 3 versus 4, lahat sila nanggigigil na. Online na, kumbaga. Pwede pa tayo mag-OT pero tingnan natin talaga magagawa nga nila. Pero Cetra, dire-diretso, nakatukay pa. Kung kita 2 versus 2, Reggie, Jason, tamaan dito ng bala. Cetra, super low na. Flash, may matatamaan ba? Pero in terms of positioning, maganda yung crossfire nila. Hold na agad sa angles itong mga last remaining players ng Gone Gaming para naman sa side ng Sunday Shrooms. Match point nila. Pero makukuha ba yung puntos na yan dahil si Jason nag-iinit na mula sa kaninang round. Parang gusto niyang ubusin lahat ng makita niya. It's a 1v1 and Cetra has to defuse the C4. Tinataguan lang din siya ni Jason. Wala nang ibang utility play na pwedeng gawin. It's the duel and that duel is gonna be won by Jason himself. Ang akala ni Cetra is mag-out na si Jason pero hindi. Nag-swing siya, dumiretso siya. Kasi of course, if ever you're gonna do that, expect the unexpected. Grabe. And he Biglang did the nag-online. unexpected. Wild! Ilang rounds na siyang nagka-clutch dito sa tingnan mo. mga rounds na to mula sa Gone Gaming. Ang laking impact na dala-dala ni Jason dito. But can others keep up? Especially, kailangan nilang mabawi yung last 2 rounds na hinahanap nila. Best 21 kills kay tropa. Grabe, double the amount of everyone else. Oo. Pag ito inad mo, well, more than 21, pero yun na yun. Pero pagdating naman dito sa side nga ng Gone Gaming, ito yung mga oras nga talaga na kailangan nga nila maipanalo to. But for Sunday Shrooms, oh no, they're literally stuck in a rut. Paano kaya nila kukunin to na almost win na? Pero Gone Gaming, sumisilip pa. Especially with the help of Jason na hindi na rin, no fear, ika nga pagdating dito sa round na to. Pero tingnan mo naman yung adjustment na gustong gawin ng Sunday Shrooms. They also want to be playing aggressively and try to take that pick off and make that happen. Pero hindi pa rin nila mahanap yan in the hands of Gone Gaming. They revert back towards their other teammate na si Jefferson na kanina pa nandito actually sa long A. So safe na safe, makaka-atras at makaka-rotate itong iba. Ito nga rotation na pwede ipakita nga dito ng Sunday Shrooms, lalong-lalo na dito sa GG. Ito yung magsasabi ng pwedeng makita nating impact sa susunod nga na oras na dito. And for themselves, talagang grabe ang stack ng GG papuntang A. It's gonna be a 5 versus 3 head-on collisions for themselves. Ito na yung back na yung smoke na yung grenade. Will catch one. Pero pagbawi nga dito na pinapakita nila lalong-lalo na yung mga players dito ng Sunday Shrooms. Oh no! 2 versus 3. Lamang kalaban nila. Yung flash tumama pa. Pagka-swing nila, yung mga kalaban nila nandun na. Jetpacks, tamang jigger pick lang. Makakapitas nga ng isa. Jetpacks nandito natitira on a 1 versus 3. Will catch one. Wall pang pa. Alam na meron tao dun sa may kaliwa. And Jetpacks pa ang makakakuha. And kitang-kita natin in terms of dito sa camera natin. The stress. Messi, nasa stress na sila. Frustration. Kaya frustration, like you can't really break the BL side so far. Kahit yung mga initial engagement and adjustment na ginagawa mo dito, kagaya na lang ginagawa nila ngayon. Medyo forward positioning mula sa kanila at mahuhuli to ng Gone Gaming. Nakapag-adjust na sila fully and yung momentum nag-shift malala. Jackpan, mabubuhay pa! Hindi tumama doon si Kid from Tondo. Oh no.
Ito na yung sinasabi natin, napunta na tayo dito, Sunday Shooms. Napunta na Grabe. tayo dito, na-comeback nyo na yung kanina, pero Gone Gaming sumisili pa. Pwede pa tayo mag-OT Pwede pa. Pwede pa. Imaginein mo yung mga rounds kanina binubulang ni Jason tapos biglang nabuhayan lahat ng mga miyembro dito ng Gaon Gaming at galit na ang lahat. Jeprax naghahanap ng kasuntukan at si Jackban makakahanap ng isa. That's Cetra to go down. This opens up B site for the plant and yung mid control dito ng SS sa dalawang players nila. May isolate na naman yung laban. Jason good for one. Yung kaliwa niya hindi niya naman check. Suna. And that's the kill. No. 8-8 already. Men, I just wanna say, itong game na to, comebacks after comebacks after comebacks at talagang matinding comeback ang pinapakita dito ng Gone Gaming. Like what you've said, Jason, nangunguna, men, biglang lakas yung apat Kasi Biglang sa Foundation, lakas. men, biglang lakas din sila Kumbaga parang nakainom na sobrang daming energy drink, kilaat sila, gigil na Lahat sila biglang nag-online dun sa pinakakailangan pa nilang moment and very crucial pa. And with this kind of scenario na magsha-shift, yung tilt, nandyan na, yung frustrations, nandyan Oo. na, mula sa side ng Sunday Shrooms kasi hindi gumagalaw yung score mo Kanina pa to 7 kung tutuusin Pero ngayon, isa pa lang yung puntos na nadagdag dyan. Men, sobrang frustrating to sa totoo lang. Pero syempre, at this moment, y'all need to keep her cool. Kalmado lang talaga tayo dapat dito kasi kung hindi, wag magpauna yung emosyon. Kasi pag nauna yung emosyon, doon talaga tayo maaawit talaga dyan. Pero ngayon, Suna, Islo, Jason together with the players of Gone Gaming. Yung isang player nila dito super low na rin. And this is gonna be really difficult for them kung talaga maunaan pa sila dito ng Sunday Shooms. Pero this is a battle of OT or tapos na. Yun na lang yun. 8-8 yung score nila. This is literally what happened nung Game 1, Game 2, and Game 3 natin. But Suna, out in the corner, Jams will catch one. 1-to-1 trade for themselves. Pero 3 versus 4, lamang ang Gone Gaming. Pero rotation is here already. Pero J-Bice tried to stop the aggression nga nung kalaban nila. Pero GG, alam nila kung nasan ka. And in terms naman, dito ngayon sa C4 possession, mukhang they're leaning towards a B site. Yung lurk nilang isa, which is si Chumat Cutie, medyo umaamba na. This might be huge para sa side ng Sunday Shrooms kung tama yung timing niya dahil merong nasa ilalim niya kung tutuusin lang. And of course, actually nasa taas. Oh. At ito na nga yung pagpasok nila papuntang B-side Oh. na clear agad. Yung positioning nung dalawa and yung last na naglalurk pa na match point pa. Diyos ko! Comeback! After comebacks talaga! Men, lamang ang Sunday Shooms kanina. They only need 2 more. This is... Ewan ko na, men. Parang, ano nangyayari dito sa dalawang That's a good teams na to? damage though. Pagdating sa nade na yan, at least kahit papano, 50 off literal yung dalawang players dito ng Gaon Gaming. Might be crucial pagdating sa round na to, especially kung mag-OT ka. And yung damage na yan, mapapatras yung Gaon Gaming. Mapapa-reset Yeah. silang manala. And they have to be much more careful now. This is what exactly happened kanina. Ito yon, ganito yon. Pero syempre, OT ang laban ng Sunday Shooms dito. Let's see if ever kaya ba nila. Ang importante yung dalawa low na half HP pagdating kay Jason and yung isa. Pero ngayon, pagpunta nga natin kay Cetra, together with the other players of Sunday Shooms, lahat sila syempre nakaka-frustrate na. Pero tignan natin kung meron pang angas na natitira. Ito yung push na kid from Tondo. That is huge with a 2K already. Jackman mawawala. Jason and Jefferson ang natira. 2 versus 4. Winnable pero mahirap. Pero Sunday Shooms really wanna go out on an OT. Oh, Jason to be punished as well. Yung kaninang clutcher mo ng 1v4 nabura na. At ngayon, isa na lang ang natitira. Isa na lang ang kailangang tawirin at patayin ng SS dito. And that's the trade. Finally, Sunday Shrooms, nahanap nila yung pangpantay sa scoreline na to. After Yeah. such long rounds, natuloy-tuloy yung momentum shift. Yeah. Nabawi nila dun sa pinaka-importante, which is the OT. Sobrang dragging experience yung talagang nararamdaman itong team sa to, man. I mean,
ilang beses na natin hinipe up ang Sunday Shrooms dito na just give it your all. I mean, yes, meron pa kayong isang isang play nga mamaya, isang series pa mamaya. Pero with this game na nakikita nyo, kung anong emosyon ang mararamdaman nyo dito, it can affect yung third series later on dun sa lalaroin nyo nga mamaya. So talagang sana makabawi to, boss. Yun na lang yan. Tignan natin. It matters, especially right now dahil OT ang mapupuntahan natin dito. And obviously, parang parehas na team nasa peak ngayon ng performance nila. Oo. Kid from Tondo getting majority of the kills right now. Bumabawi siya. Chumat Cutie, naubusan na ata ng fuel during that map number 2 after map number 1. So, ngayon, yung iba yung nagsa-step up pagdating sa mga players nila. But everyone at this point is in the zone. And dito na makikita natin yung difference between these two teams. Kasi for Gaon and for specifically Sunday Shrooms, nakikita na natin yung mga overextension, yung mga aggressive plays, lumalabas na finally. Yung mga paunahan maka-take space and paunahan maka-pick off, lumalabas na. They're on a roll right now and talagang ini-steamroll talaga nila yan. Man, kumbaga, itong mga players ngayon ng Con Gaming, in terms of snowball, talagang na-snowball pa nila, forcing them to do an OT. Pero that is a thing na gusto rin gawin ng mga players dito ng Sunday Shrooms, diba? I mean, once again, this is just our first series. First series pa to. Meron pa tayong 3. Ang dami pa nating games ngayon pero totoo yun guys. I mean, in terms of emotions, in terms of everything, whatever happens dito sa first series, it can affect your third series later. Kahit ano For mangyari sure. it can affect your series later. So, if ever you really want to win your third series as well, just finish this strong sa side ng Sunday Shrooms. At least may pa sila, no? Isang series na pahinga, ika nga. Oo. Doon ang magandang paraan para makapag-reset ka kahit papano. Pero ito, ang reset moment natin para sa dalawang teams. The important rounds for map number 3. Will Sunday Shrooms secure their first ever match series win dito? Oh, look at that pick-off. Jefferson, down for the count. Man, kanina pa nagwawala si Jefferson, pero one of the best pickoffs nga na ginawa dito ni Cetra. Pero ngayon mga tol, talagang napakainit ito, napaka-nakakatakot nga. Kasi sobrang 50-50 nila, pero pagdating naman dito, spray and pray! Jeprax! Nakuha pa rin niya with a reset. Maraming kasamang dasal yun, best yung spray na yun. Pero hindi tumama. Unfortunately, hindi niya nakuha yung kill. It's a 4v4. Jeprax, very low in the HP. Si Jack pa naman, control pagdating sa mid ang meron sila dito. Men, hindi lang dasal yan, men. Nasa simbahan na siya ngayon. Diyos ko, Sunday ngayon, sakto. Pero soon na 360, ang mawawala nga muna dito. 4 versus 4, Jack Prax is low. They can actually win this. A minute left in the clock. They spot 1. Pero mambout lang muna sila. It's all about the information they can get. Jason and Jack Prax, literal na 1 bullet remaining na lang sila. Kid from Tondo, might as well na talaga medyo, hindi naman super ganun kabababa, pero less than half. Sige, mababa. Let's see though anong magiging thought process coming in here in A site dahil kung makikita natin sa minimap, isa lang ang nag-hold niyan at na-flash pa pero mamamatay din si Jams right now alongside Jason here na alam nating low HP na kanina. This opens up para makapag-setup na rin sila and dalawa na lang ang kailangan nilang i-punish dito. Yung dalawang manggagaling pa sa spawn and let's see kung mapipigilan nila to dahil si Cetra nakaabang na when it comes to stairs. Paboritong posisyon niya, 25 seconds, repositioning himself towards the other part of the stairs at yun na nga, the double kill mula kay Chumat Cutie secures that.
Man, look at that. Spray transfer talaga pinapakita ka. Actually, hindi spray transfer. It's just he knows kung nasa ba yung mga kalaban niya. And this is a cheeky angles talaga na talagang pinupuntahan dito ng Gone Gaming. Na they're really trying na talagang makabawi nga dito kahit papano. Pero SS kinukuha na nila yung win away sa Gone Gaming. Once again, ang Sunday Shrooms dito bumawi. Let's see though. Tuloy-tuloy BL na side. pagbawi ba to? Sa BL side nila. At syempre, positioning-wise, they're smoked off a entrance. Kaya naman, it's more of a waiting game para sa side ng Sunday Shrooms. They also want to make sure na walang lalabas ng vents o maglalurk pa coming in from the players of Gone Gaming. Kaya may hold din sila kahit pagdating sa B. Double arm setup. Research Matcura, etc. This is actually really deadly for them though. And with this kind of setup, we are really expecting a much slower pacing for them. And kailangan talagang, it's all up to the pick-offs talaga na pwede nga nila mahuli nga dito. I mean, 2-2 split for themselves. Suno 360 onto that rear. If ever meron talaga siya pick off dito, if someone actually can na talaga magpo-push sa side nga ng Gone Gaming. Kasi yun yung mga plays na stuff that you don't expect na gagawin nga ng kalaban mo. Pero in terms of cheeky angle, men, si Jams, yun ang nakakatakot. Pero sana meron siyang trade na tumitingin nga, okay, meron naman. But, information, sama-sama muna. Papasok to, siguro mga 35 seconds pa or 30. Parehas sa ambahan eh. Parehas kinakabahan pa. Kung sino ang unang lalabas dito, nag-aantayan lang silang parehas na team. 5v5 pa rin to. May mga damage na pagdating sa side ng Sunday Shrooms. Pati kay Suna na biglang kumalahati ang buhay. Nagpo-position pa rin sila around B site na 3 rin yung nakastack kung sakali. Grabe, ubos ang oras oh. Wala pa 30 seconds. Wala pa rin. Oo ito na, papasok na sila. Kasi they're actually really keeping it towards these maps. And look at Jeprax with a 2K. Pero onto the rescue from the rear as well. That is Jams, 10-10. Yun nga yung isa din, na sobrang ubos oras nyo is makakaikot din ng Gone Gaming. Pero dun sa ubos oras na pinapakita nga din ng Sunday Shrooms, at least wala ding idea ang kalaban nila dun sa position na pwede ipakita nga ng Sunday Shrooms. Pero positioning, nalason din sila ng Gone Gaming. Very clean shots, to be honest. Dahil walang nakatingin at all dun sa stairs control na yon pagdating sa loob mismo ng site. So, it's just pretty much the aim duel na kaya niyang i-provide kung tatama o hindi. And obviously, with that amount of patience and calmness, yung pressure nasa side ng Sunday Shrooms dahil sa oras na tumatakbo and sa oras na kailangan nilang mag-clear mismo ng loob ng site. Will it be the same scenario though dito sa ating sunod na round kung saan napaka-slow play din? Kumbaga may expectations kasi sila na Gone Gaming might go for extreme pushes and even extreme holds, deeper holds. Pero paano mo i-hold to? Lalong-lalo na kung sobrang sobrang idire-diretso ng Sunday Shrooms itong aggression nila. Pero eto na mga tropa, i-hold ata nila si Jack Ban. Makakapatay ba ng isa? Pero ito na yung fight na pinapakita nga nila. Kid from Tondo, catching 1, will catch 2, pero hindi pa siya tapos. 4K from Kid from Tondo! And I want to see that ace! From Kid from Tondo! 5K already! Lahat nung nakita niya, boom! Patay! Very strong showing mula nga dito kay Kid from Tondo, especially dito sa third map natin kung saan kinakailangan talaga siya ng mga teammates niya. Allowing at least na magkaroon ng 1-point advantage dito ang Sunday Shrooms, pero hindi pa tapos ang labanan pagdating dito sa ating series na to, 'di ba? It's just one clutch after the other. And there's gonna be another point para sa side ng Gone Gaming. Nagsasalit-salitan lang sila. Nagbabasahan sila ng mga play dito. Pero to the point na, okay, mali yung basa natin, wala pa rin nagpaparamdam, maiipit na sila. It's just the same scenario over and over again. It just really depends kung sino yung magpa-pop off. Kumbaga, Bessie, kung malaabot ang datingan,
At the time we needed King from Tondo most, he appeared. And he Exactly. performed with a 5K. And that is huge. Ang unang 5K sa araw na to. I mean, yes, sila Jason, 1v4, nagagawa niya ilang beses. Pero pagdating dito, kid from Tondo. Men, matindi. Ako kasi kid from Marikina ako eh. Pero iba pag nasa Tondo ka. Oo. Ako, kid from QC lang kami, guys eh. So, Oo. hanggang dito lang kami. But, I mean, it is much needed, but also at the same time, it brings so much confidence coming in dito sa mga susunod pa nating rounds. Yeah. Especially, di ba? Yung confidence mo na, I just got an ace, magbo-boost palalo. And obviously, para sa kabilang team na naka-receive nung ace na yon at nakatanggap nung lahat ng kills na yon, it would make you think twice na ano ba, nagiinit na yung mga players mo dito, nagiinit na si Jason kanina, nawala ulit, pero ngayon, si Kid from Tondo naman. Hindi ko rin alam actually kung sino man nanalo sa dalawang to. Sa totoo lang. Hirap eh, no? The moral boost na meron ngayon ng Sunday Shrooms. But for Gun Gaming, dito sila malakas. Pag nasa BL, mukhang pupurata ata tayo ngayon sa Golden Round, mga tropa, sa 1st to 13. Tagal ko hindi nakita yun ah. Tagal ko rin hindi nakita yon. Pero ngayon, okay, babalik sa atin. Yan, Babalik sa atin. Okay. Magre-relabi ang mga players natin dito. Nakita nyo naman, hindi pa naman nagsisimula. Wala pang batayan. So, Yeah. at least, maayos natin yan. Especially, napaka-importante ng mga susunod na rounds natin dito. And baka makakita pa nga tayo ng unang golden round. Parang sa buong time na yung schedule natin na tayo nagkakast, Wala isang pa. beses pa lang ata. Oo. Nangyari sa atin yung golden round. Nung invitationals ata yun eh. No? Or nung Matagal nung na. fall, medyo, hindi, nung spring ata. Pero matagal na yun, man. Sobrang tagal pa nun. Mga taga-ibang region pa. Yung kinakasya natin International doon. pa. Yeah, international pa. Pero pagdating naman dito, syempre, hashtag Pinas Malakas. Na ito yung mga... Lahat sila malakas. Lahat sila malakas. And ito sobrang 50-50. And despite naman sa pagdating nga dito sa ating leaderboards, yung mga players ngayon ng Gone Gaming is nasa 5th place. And Sunday Shrooms, wala pang panalo kahit sa in terms of series points. Is talagang sobrang 50-50 yung score nila ngayon pagdating dito sa Gone Gaming. I mean, you really never know kung sino talaga makakakuha nga talaga ng win ngayon. Pero lahat naman dito ngayon sa Sunday Shrooms, gigil na rin sila. Same goes with GG as well. Ito na, unti-unti na nating malalaman kung sino ang mananalo sa series na to, guys. Alam kong yung comment section dyan, talagang kinakabahan na din na malala. Kasi yung mga sinusuportahan nilang teams dito, nagbabalik-balikan lang ng mga rounds na nakikita natin. Pero so far, syempre, nakakalamang ng 1 puntos dito ang Sunday Shrooms. Can they hold it down, though? That's the ultimate question for them to answer. Lalo na, handang-handa na rin yung mga kalaban nga nila para mabawi ito mga tropa. Pero itong Sunday Shrooms, slow approach muna ang papakita nga nila. Pero pagdating naman dito, ang Gone Gaming medyo sumisilip na rin sila. Medyo mabagal ang approach papunta dito sa A at dalawa lang nagbabantay dyan, which is sila Suna. Andyan sila, winning onto that corner. Getting that position done for them though. Pero wala nang intro. Papasok na. Chumong will catch one. Pero meron pa sa kabila mga tol. Jumps and Jason nakabawi pa. Pero yung tatlo sa GG, may natira pa. 3 versus 3. Wala silang anti-lurk dito ha. So, free to lurk kahit papano yung isa sa mga membro ng Sunday Shrooms dito. At sinisimulan na nila yan. Waiting patiently for the rotations to come in bago lumabas si J-Bice at hindi pa naman planted yung C4. So, medyo nakaamba pa rin sila. But now that it's planted, magmo-movements na rin ang iba sa mga players dito. At si Cetra, nakapitas na nga siya ng isa from up top. Jefferson on the other hand, secures the trade on that. It's a 2v2. And si Jams na wala na. Jefferson with very low HP. Na-clutch pa! 50-50 mga tropa. Sobrang dikit nung laban nila. At nung sinabi namin na talagang we have no idea kung sinong panalo dito, we mean it. Hard. Grabe. Clutch kung clutch. Sabi ko sa'yo, dito na lang magdedepende ang lahat. Who can clutch better between these two teams that we have right now? Because everyone is just stepping on the pedal at this point. Clutch potential nila ang taas. Kumbaga,
they're really giving their all dito sa game na to. Once again, Gone Gaming, naghahabol sila sa puntos. Sunday Shrooms, ang pinaglalabanan nila dito syempre is yung placements nila. Pero pagdating naman dito sa Gone Gaming, talagang, kumbaga, all in sila dito, men. Actually, if ever naghahabol ka ng puntos, mahirap tong ganito. Na sobrang tagal mo naglalaro. Kasi, Oo. the more games na nilalaro mo, is the more rounds na pwede makita sa inyo ng mga kalaban mo, and they will never, they will know your weakness. Pero look at this spray down from Kid from Tondo with a 2K. Trying to step up. Trying to push the pedal to the metal. But now Jack Prax gonna push in. May pangatlo ba makikita si Kid from Tondo? Kailangan niya mag-reload. Kakalimutan niya, pati pistol niya, kailangan na rin i-reload dito. Pero yung hold, pagdating sa hotel, napakalaking bagay dahil hindi nila mapunish agad-agad. The time is running as well. And the damage, kahit paano may konting damage na nabigay si Kid from Tondo doon. At least nahanap niya yung 3 kills or 2 kills at least. Oo. Pinaka-importante yun para sa kanila, para makabawi pa. Jeprax and Jefferson ang natitira, apat pa ang katapat nila. And notorious ang Gone Gaming dito, Bessie. Kasi once na makita na yung mga kalaban nila, pwede pa nilang maklatch to. 2v4, 1v4. There's a lot of times already that they did that. Pero tingnan natin kung talaga magagawa ulit nila. Magsisplit yung dalawa sa side ng Sunday Shrooms. Really good na positioning for themselves na nagsama-sama sila. Pero problema, si Jeprax mauhuli yung isa. Settle na kapitas pa. 1 versus 3, mga tropa. Lamang ang Sunday Shrooms ngayon sa round na to. Jeprax, nakakatakot para sa kanya. 7 seconds remaining. Walang pampigil sa plant na to. At least magagawa niya yon. Pero wala siyang idea na nasa kaliwa niya na pala. Masyadong maraming angles ang kailangan niyang tignan. And for Sunday Shrooms, ang kailangan lang nilang gawin ay sabay-sabay pumasok sa loob ng site. Oo. Sabay-sabay lang sila. Sa totoo lang, pagdating dito sa Gone Gaming, ano na to eh? First to 30 na to eh. Ito na yun eh. Makikita natin kung kumbaga Sunday Shrooms, isa na lang, tapos na eh. Huling pahapyaw na to, guys. Oo. Ito na ang huling pahapyaw indeed. It's either the last round or the last 2 rounds na makikita natin dito. May katapusan din ang lahat. Go home or go broke to, boss. Yun na lang. It is what it is para sa kanila. And if ever manalo ang Sunday Shrooms dito, that's a good sign. Para maipanalo ulit nila yung 3rd series later on kasi maglalaro ulit sila mamaya. Nakita natin kung paano sila nag-perform and it's up to them na talagang mas mag-overperform pa para manalo sila. Jason? Open na open. Sadyang napaka-tahimik ng mundo ng lahat. Parehas silang nag-aantayan lang. Smoke coming in pagdating sa entrance ng A. Nakaabang na rin ang mga players dito ng Sunday Shrooms kung sakasakali man at unti-unting lumalapit ang iba. Ano? Nagkakasilipan sila. Pero Jack Van diretso lang siya. Diyos ko, delikado nga to kasi nawawala yung mga players ng GG pero babawi pa. Puno ito 3 versus 3. Lamang ang Sunday Shrooms mga tropa. Pero sabi ni J-Vice and Dana, isa na lang mga tol and finally! Nanalo